Ngayong Martes, nagawaran siya bilang 1999 Miss Universe First Runner-Up na naging karangalan din ng Pilipinas. Pakiramdam ko, hindi sapat yung nagawa ko. Kasi ina-expect ko na manalo ng Miss Universe. Kung ikaw ang tatanungin, what or who completes you? pag-ibig, Iniisip ko kung anong ginagawa niya, kung ano rin yung nararamdaman niya after ng pag-aaway namin. Pera? pamilya, Hindi ko na matiis ang pananakit na asawa ko. Pagkain? alin sa kanila ang mas matimbang at kukumpleto sa buhay mo? Pag-usapan natin yan sa You Complete Me! Tampok sa The 700 Club Asia. Load na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Susunod na, You Complete Me. Yay! That's the famous line of actor Tom Cruise in a movie Jerry Maguire, di ba? Pero sa totoong buhay po, pilit nating hinahanap sa iba't ibang mga bagay ang kukumpleto sa atin. Hinahanap natin ito mga palakpak, Sa kasikatan, sa kayamanan, sa mga koneksyon. sa kagandahan. Teka, relate sa kagandahan si Richard pero yan nga ba ang kukumpleto sa buhay niya? Ito po ang kwento ni Richard. Isang mapagmahal na anak si Richard, palakaibigan at matulungin din siya sa kanyang mga kaklase. Ang mga katangiang ito ni Richard ang nagdala upang mabighani at mapaibig niya ang isang babae. Masaya ang naging sitwasyon namin. Lagi kami magkasama sa pag-uwi. Hatid sundo ko sila sa bahay nila. Pag walang pasok, nandun ako sa kanila. Subalit may naging problema. May nakapagsabi sa akin, mga co-teachers mismo, na may namamagitan sa inyo. Is it true, Richard and Anna? Opo, ma'am. Pero ma'am, nag-aaral naman po kami na mabuti, di ba? As your teacher, ang goal namin sa mga estudyante is to study at walang love life doon. May gusto ka bang sabihin, Anna? Richard, break na tayo. Kahit ayoko, wala akong magawa dahil yun ang may teacher na namagitan sa amin. Masakit siya, siyempre, dahil ang inaasahan ko hindi ganon. Mag-uusap lang kami. At mabigyan ng pansin yung ilang mga usapin na hindi naman naiintindihan. Dinamdam ni Richard ang nangyari at ninais na lamang ang mapag-isa at subukan ang iba-ibang bisyo upang makalimutan ang hapdi sa kanyang puso. Di naglaon, naging bahagi na ng sistema ni Richard ang bisyo. Bukod dito ay nasama na rin siya sa iba't ibang riot at nakulong na rin minsan. Hanggang lumayo at magtago si Richard sa pag-aakalang kalaboso muli ang kahantungan niya. Naging kakampi niya ang gabi at nagsilbing tanglaw naman niya ang mga bituin. Subalit dahil sa malapit si Richard sa kanyang pamilya, January, darating na naman ang birthday ko. Ayan. Hindi ko napigilan, umuwi ako. Umuwi ako ng bisperas ng birthday ko uli. Bisperas ng birthday ko, kinaumagahan, nahuli ako. Yun pa yung pangalawang pagkakulong ko na meron akong 3 kaso sa mga kagawad at sa isang rambulan na pangyayari. Yun sa pagkakulong ko, ay ko nga laging birthday ko, nakukulong ako. sa kulungan ay nakapagnilay-nilay si Richard. Parang nagbabalik yung mga pangyayari sa akin. Yun. Nasaktan ako dahil sa pag-ibig. Yung aking pag-aaral, hindi ko natuloy. Sana seaman ako. Nag-aaral pa po kasi ako ng college pero per semester lang hindi ko natapos. Dinadalaw sila ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At isang araw, sabi ko sa pastor, paano ko bang lumapit sa Lord? Sabi ng pastor, suko mo yung sarili, hingi mo ng tawad ang lahat ng iyong kasalanan, ibigay mo sa Kanya ang buhay mo at sumunod ka, mag-decide ka ngayon. Simula ng gabing iyon ay sinuko ni Richard sa Panginoon ang kanyang buhay na nawasak dahil sa nabigong pag-ibig. Nung tinanggap ko si Jesus, nakalimutan ko yung
pasakit na naramdaman ko sa nadulot ng aking kasintahan. Wala na rin ang mga bisyo ni Richard. Binuo muli ng Panginoon ang pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay. Ngayon ay may pamilya na si Richard at masayang naglilingkod sa Panginoon. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos lang matatagpuan. Maging sino ka man, handa kang mahalin ng Lord. Laging merong second chance sa Panginoon. Because God is the God of second chance. Diba Alex, may nagsabi minsan na may puwang tayo sa puso natin. Tapos hinahanap natin yung bubuo dun sa puwang na yon, no? In different things, diba? Only to realize na wala, hindi kaya. Na nothing is able to complete us except the Lord Jesus Christ. Totoo yun. Diba? Kasi ang journey naman ng mga tao ay kadalasan kasi yung pag nakadanas ka ng frustration, disappointment, parang doon mo marirealize na wala pala doon yung hinahanap ko. And then, subukan mo naman yung iba, parang trial and error. Pero sa bandang huli, malalaman mo kasi na parang yung espiritu mo humingi ng humingi ng mga kasagutan, hindi ba? Nagiging restless ka. But the truth is, kasi nga ginawa tayo ng Panginoon na hindi lamang sa physical, kundi we are spiritual beings. So, humihingi ng spiritual food, kailangan pala pakainin natin ito. At ito yung iniwan sa atin ng Panginoon hanggat hindi natin siya pinupuno. Hanggat wala dito si Kristo, talagang we will be restless. Our hearts are made for eternity. Correct. So, kung natagpuan niyo na po ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo, ay maganda po yun. You can build on that. Pero kung hindi pa kayo nakatitiyak na nasa inyo na ang Panginoon, natagpuan nyo na ang kasagutan, natagpuan nyo na yung purpose sa buhay nyo, inanyayaan ko po kayo na sabayan kami sa panalangin. Kung ito po ang nais ng inyong puso. Let's pray. Father God, we thank you because we know, Lord, that you are a great God. And right now, Lord, we just surrender ourselves to you, Lord God, with all our shortcomings, lahat po ng aming mga problema, lahat po ng aming mga hinaing, hurts, pain, Panginoon, ang aming mga frustration, disappointment, Lord God. At Lord, hinihingi na rin namin ng tawad ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Ngunit higit sa lahat, Diyos, alam namin na matagal mo nang kinakatok ang aming puso. And this time, Lord God, handa na po ako. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso at inaanyayahan ka na pumasok upang ikaw ay maging Panginoon at Hari ng aking buhay. Mula ngayon, Panginoon, hindi na po ako ang masusunod sapagkat alam ko na meron kang plano sa buhay ko. Gusto kong maranasan ang planong yun, Lord God. Be my Savior, be my Master. I offer my life to you. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Only you will I serve and no one else. Mula ngayon, lalakad po ako ng naayon sa iyong kalooban. Thank you for making me your child today. In Jesus' name, amen. Taos-puso ba kayong sumabay sa aming panalangin? Tinanggap niyo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? If yes, kayo ay bago ng nilalang. The old you has gone. The new has come. Balitaan niyo naman kami kapatid sa inyong bagong desisyon. Please text yes, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At sa number 0925-300-3000. Sa iyong pagtanggap kay Kristo, ang buong kalangitan ay nagdiriwang ngayon. Ikaw ay miyembro na ng pamilya ni Kristo. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Wala pong eraser sa langit. Please text us your new and important decision. Our texting instructions are on your screen. Ang favorite Bible verse ko is Matthew 6:19-21. Dito sa Bible verse na to, natutunan ko na napaka-importante na yung treasure ng heart ko is nasa heaven. Naabangan po ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word. Mula January 30 hanggang February 3, 12 midnight po yan sa The 700 Club Asia.
Bata pa lang si Miriam ay mahilig na siyang makipagsapalaran. Hindi naman uso sa pamilya namin yung ina-appreciate yung bata na, ay, ang ganda mo, ganyan. Walang ganun sa amin. In fact, kinukutya pa nga ako ng mga tita ko, ay, pango, mga ganyan. Tapos iakit nila ng ganun yung ilong ko. Nagre-review ako noon para sa physical therapy board exams kasi kagagraduate ko lang. Tapos habang nagre-review ako, para may konti akong kita, pumasok na rin ako bilang isang physical therapist and aerobics instructor. During that time, na-discover ako sa isang gym. Ngunit sa halip na mag-artista, hinikayat si Miriam na mag-audition para sa isang beauty pageant. Na-intimidate pa nga ako kasi ang dami mga babae na lahat sila ang gaganda nila, mga naka-cocktail dress, naka-makeup. Ako, naka-long sleeve na button-down shirt, tsaka jeans, tsaka may heels naman. Pilipinas World is Miriam Kiambao. Good morning po. Good morning, Miriam. Please, sit down. How are you? So, nung umupo ako for the meeting, sinabi nila na ikaw na padadala namin sa Miss Universe. Sa pagbagsak na ito ni Miriam, ipinakita niya kung gaano kaganda ang kanyang naging pagtayo. Nagawaran siya bilang 1999 Miss Universe First Runner-Up na naging karangalan din ng Pilipinas. Pakiramdam ko, hindi sapat yung nagawa ko. Kasi ina-expect ko na manalo ng Miss Universe. Tapos pag uwi ko naman, well celebrated naman. Kasi na-appreciate ng buong Pilipinas yung na-achieve ko sa Miss Universe. Ang pagkapanalong ito ang nagbukas ng pintuan ng showbiz sa buhay ni Miriam. Sa panahong ito naman, nakilala niya ang lalaking bumihag ng kanyang puso. He eventually asked me to marry him after 1 year. Iniwan ko yung buong buhay ko para dun sa lalaking mahal ko. On the second year, nagkaroon kami ng mga problema. I fell into depression. Hindi niya ako nasuportahan. Yung pagputok ng Mount Pinatubo at yung lahat ng mga natural calamities. Yung pagkamatay ng mga taong to. Lahat yan. Dahil sa kasalanan mo. Kaya sige, tumalon ka. Tumalon ka. Buti na lang, meron sa puso ko nagsasabi na, if you kill yourself, it's not love. And on our third year, napag-agrihan namin na maghiwalay. Ako, parang gusto kong magtrabaho ulit. Isang balita pa ang mas napabigat sa pasaning dala-dala ni Miriam. Yung mga investments namin, scam, mawawala lahat ng life savings ko. I want to be successful. I'm trying to get back on my feet. I need to be financially secure. Pero bakit walang nangyayari sa buhay ko? Nandito pa rin ako. Parang pakiramdam ko, lugmok na lugmok ako sa problema. So nagpray ako, Jesus, I want to know you more. Kasi parang pakiramdam ko, yun na lang talagang pag-asa ko eh. Sunod-sunod na pagpapala ang tinamasa ni Miriam matapos niyang tanggapin sa kanyang buhay ang Panginoong Jesus. Noon, ang security ko nakasalalay sa career ko o di naman kaya sa asawa ko na nakapangasawa ko ng mayaman o di naman kaya sa mga bags na collectibles na mamamahalin o kaya dun sa tipo ng bahay na kung saan ako nakatira o sa tipo ng kotse na dinadrive ko. Para ngayon ang confidence ko na kay God na. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001
at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Malapit na ang Chinese New Year, kaya bentang-benta na naman ang mga pampaswerte sa bagong taon. Maging ang hindi mga Chinese, nakikibili ng mga pampabuenas para lumayas daw ang malas. Ang tanong! Totoo ba ang swerte at malas? Ang sabi ng Bible! Pag sinabing swerte, parang random blessing to anyone. Pwedeng ikaw, malasin, pwedeng ikaw, i-bless ka ni Lord o may dumating na magandang bagay sa'yo. Without any reason kung bakit ikaw. That is swerte, that is malas Pero ang sabi ng Bible, Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So kung ano raw yung tinanim ng tao, yun ang aanihin mo. So kung nagtanim ka ng masama, definitely mag-aani ka ng masama. Pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Yung word na swerte, ina-equate natin sa blessing. Pero maliwanag ang sinabi ng Biblia, God only bless those who obey Him. If you want to be blessed, you need to follow God. At the same time, you need to believe in the Lord. Tuwing susunod tayo sa Kanya, laging may kasunod na blessing. Faith and obedience will give you the real blessing. Not swerte, but blessing. Ang sabi ng Bible! Iniisip ko kung anong ginagawa niya, kung ano rin yung nararamdaman niya after ng pag-aaway namin. Hindi ko na matiis ang pananakit na asawa ko. Gumagamit siya ng kutsilyo. Itututok niya sa akin. Natatakot talaga mga bata. Mamahal ni Jesus, ibahagi natin sa ating kapwa, sa salita at sa gawa. Kilala ang mga Pinoy sa pagiging malapit sa pamilya. Kaya naman, matinding hamon talaga para kay Gretchen ang mawalay sa kanyang asawa na nagtatrabaho sa United Arab Emirates. Ang hirap kasi yung spirit nung paligid mo masaya pero ikaw hindi ka makapagsaya talaga kasi alam mong kulang kayo. Bukod sa magkalayo sila, madalas pa silang nag-aaway. Walang time sa isa't isa. Tapos finances, ang hirap i-contain nung galit. Tapos mag-aalala ka pa na baka kung anong lalong maramdaman nung isa na malayo. Bunga ng di pagkakaunawaan ay naapektuhan naman ng iba pang bagay sa kanilang buhay. Nadadala ko din sa trabaho yung init ng ulo. Hindi ka makapag-focus kasi yung trabaho napaka-risky. Kaya kunting hindi ka mag-focus, baka ma-aksidente ka. Napapagbuntunan ko ng galit yung mga bata. Tapos ang hirap din na hindi ako masyadong makatulog kasi kapag hindi na siya magte-text or hindi na kami magka-chat, iniisip ko kung anong ginagawa niya o kung ano rin yung nararamdaman niya after ng pag-aaway namin. Sa ganitong mabigat na sitwasyon, nang minsang nag-internet si Mark. Nakapanood na ako ng 700 Club. Malaking tulong sa katulad kong mga OFW. Tapos yun, nakita ko na yung mga testimonies. Ang ganda. Talagang nakaka-boost ng faith sa ng trust kay God. Tapos sabi niya sa akin, manood rin naman ako kasi total meron naman sa TV. Yung napanood ko doon na nung tinanggap nung babae si God as her Lord and Savior, na-touch ako kasi kahit pala gaano kalaki yung problema na pinagdadaanan mo as a person, kaya ka ni God bigyan ng peace of mind na hindi mo makikita or mahahanap sa kahit sinong tao. It's not us, it's really the Lord, His work, di ba? Yung work niya through us, ang ginagamit niya para magkaroon ng mga himala sa buhay ng mga tao. Well, of course naman, naiintindihan naman nila na tayo ginagamit lang ng Panginoon. On our own, wala tayong galing para magpagaling. No? Tayo rin kailangan ng kagalingan. Pero naniniwala po tayo sa gift of the Holy Spirit, yung gift of healing na ibinibigay sa atin ng Banal na Espiritu. So, right now, I'm sure may mga nanonood sa atin, mga mag-asawa, na maaring meron kayong hidwaan or hindi pagkakaintindihan. Tayo ay lumapit sa Panginoon at humingi tayo ng tulong sa Kanya. O Diyos Ama, maraming salamat.
Nung kami nanumpa, nang kami kinasal, kayo rin po ay nanumpa na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Kami po ay lumalapit sa inyo, Lord, at humihingi kami ng tawad dahil minsan nangunguna ang aming sarili. Kaya tuloy nag-aaway. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo kami ng wisyo kung paano mabuhay bilang mag-asawa. I pray, Lord, for the husbands, Lord, na tuturuan mo po sila na magmahal katulad ninyo, Panginoon, na intindihin ang kanilang mga asawa. Lord God, bigyan niyo po sila ng wisyo, open their eyes, Lord, to the needs of their wives, Father. And that they will have joy, Lord, in meeting those needs. And I pray for the wives, Panginoon, kasama ako doon. Bigyan niyo po kami ng lakas para aming pagkatiwalaan ang pamumuno ng aming mga asawa, Panginoon. Give us the grace to submit to them in everything. Bigyan niyo po kami ng kakayahan, Lord, to always respect them, Lord, in their decisions, in what they do, Father. Give us that grace, Panginoon, dahil apart from you, wala po kaming magagawa. Lord, we thank you na mahal mo kami, Panginoon, and that na ikaw rin ay nagsabing for better or for worse, hindi mo kami iiwan. In sickness and in health, hindi mo kami iiwan. For richer or for poorer, hindi mo kami iiwan. And Lord, we just thank you for your presence in our lives. I pray, Lord God, na bigyan po kami ng humility, Lord, to need you in our lives, Father, dahil kailangan ka namin. And we thank you, Lord, for the restoration of marriages. We thank you, Lord, na kayo ay gagalaw para sa ikabubuti ng bawat pamilya. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hindi ko na matiis ang pananakit na asawa ko. Gumagamit siya ng kutsilyo. Itututok niya sa akin. Natatakot talaga mga bata. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa ating episode, saan nakatira si Flor? Is it A, Davao, B, Pampanga, o C, Bohol? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 25th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, pakinggan ang inspiring story ni Flor mamaya. Nag-aabang si Flor noon ng pagkakataong makatakas sa marahas na kamay ng asawang lasinggerot lango sa droga. Desperado siyang mailigtas ang anak sa kanyang sinapupunan. Hindi ko na matiis ang pananakit na asawa ko. Gumagamit siya ng kutsilyo. Itututok niya sa akin. Natatakot talaga mga bata. Nakikita ng mga bata na sinasaktan niya ako. 3 buwang buntis si Flor nang magpasya siyang tumakas kasama ang mga anak. Isang mabait na mag-asawa ang kumukop sa mag-iina. Bagamat sumasideline bilang kasambahay si Flor, di ito naging sapat sa lumalaking pangangailangan ng mga anak. Importanteng makatulong ako sa mga anak ko dahil syempre wala silang tatay. Dati kasi sinabi na asawa ko na hindi niya talaga ako tutulungan kahit sentimo. Sabi pa niya, tingnan natin kung makatulong yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Habang nasa medical mission sa Bohol, nalaman ng Operation Blessing ang mapait na sinapit ni Flor. Minabuti ng grupo na tulungan si Flor na makapagsimula ng sariling negosyo. Binigyan natin siya ng puhunan at materyales at tinuro ang gumawa ng bags. Makalipas ang ilang linggo ay nakatanggap ng malaking order para sa school bag si Flor. Naging maganda ang bunga nito. Masaya talaga ako dahil hindi ko inaasahan na mangyari yung mga pinapanalangin ko. Ginamit ko yung perang kinita ko pang puhunan ulit. Nagbenta ako ng mga damit kasabay ng mga bag. Nakakabenta ako kasi marami akong suki.
Sa tulong niyo at ng Operation Blessing, may bagong panimula ang mag-iina. Makakapag-ipon na ako pang college ng mga anak ko. Sabi ko, Lord, salamat sa mga special blessings. Malaking pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi naman ito gawain ng tao, kundi gawain ng Diyos. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa ating episode, saan nakatira si Flor? Is it A, Davao, B, Pampanga, o C, Bohol? Itawag na ang inyong sagot sa 737-0700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 25th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! Si Flor ay isa lamang sa mahigit 3 milyong katao ang sama-sama nating natulungan sa pamamagitan ng Operation Blessing, ang ating humanitarian arm. Ngayong 2017, iparamdam po natin ang tunay na pagbabago at pag-asa sa libo-libo nating kababayang nangangailangan po ng tulong. Tulungan natin sila. Huwag na nating hintayin pa ang kalamidad o bagyo para lamang tumulong. Sa halip, bagyuhin natin sila ng pagpapala. Maging partner na ng CBN Asia. Sa inyong donasyon na 500 pesos bawat buwan sa loob ng 1 taon, kayo ay member na ng CBN Asia. Bahagi po ng inyong donasyon ay pupunta sa mga proyekto ng Operation Blessing. Kaya maging pagpapala na ngayon. Tawag na sa 737-0700. Muli, 737-0700. Pwede rin kayong mag-donate gamit ang inyong credit card. It's fast, safe, easy, and convenient. Just visit our website www.cbnasia.org/donate. Ngayon mismo, pwede na kayong mag-donate sa M. Louelier. Ang ilang sangay kasi nito ay bukas 24/7. God bless you as you give. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Sa buhay, hindi ang kasikatan ang kukumpleto sa atin dahil ito ay lilipas din. Hindi ang kayamanan dahil ito'y nauubos. Hindi ang koneksyon dahil ito'y panandalian lamang. Hindi ang kagandahan dahil ito'y kukupas din. Pero ang tunay na kukumpleto sa atin ay walang iba kundi si Kristo. Tama. In the book of Colossians chapter 2 verses 9 to 10, in the New Living Translation, it says, "For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority." At sa ating wika, Colosas 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Nang siya'y maging tao dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Jesus, you complete us! Di ba ako kumakain kakahintay sa'yo? Mag-asawa lang tayo, hindi kita nanay, ha? Yung tingin ko sa men, okay lang, kaibigan, pero pag sobrang lapit na, hindi pwede to. Kailangan walang lalaking makakasakit sa akin kasi lumaki ako, naisip ko na kaya nahirapan yung nanay ko. Kasi walang kwenta yung tatay ko at that time. Nagpaplano pa lang kami magpakasal and biglang dumating yung baby na hindi pa talaga kami ready.